Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Net25 41 minutes ago. Fire alert! Lights, camera, fire! Sunog. Saan po ang nasunog? DPWH opisina. Fire broke out at the Office of Department of Public Works and Highways, Bureau of Research and Standards in EDSA, Barangay Piñahan, Quezon City this Wednesday, October 22. It's already up on the third alarm. Nako, third alarm, di ba? Ano? So ito po yung picture, oh. Sunog talaga, oh. May DPWH seal na nandiyan, oh. Ano ba ito? Talagang aksidente lang na nasunog o ano, tingnan natin ang mga comments, ha. People who reacted. Ito. 1,000 people who reacted. 751 tumatawa. 32 ang galit. 37 ang umiiyak, 218 lang ang nag-like. So, ano ba ito? Ayan, Michael Abrinica. Nelson Pacheco. So, records could be kept secret. Burn them. Malala ko nung bagong buo ang ICI, may press statement ang ICI. Sinabi nila na yung mga records sa DPWH, karamihan ay na-altered o na-tampered or nawala na. Yun po, press statement ng ICI pagsimula pa lang nila. So ano pa? Maimbestigahan mo dyan kung kulang-kulang ang records. Tapos ito, after magto 2 months naman siguro ang ICI, sunog na naman. Okay? Ba Divora, sabi niya, lights, camera, fire, action. Shay Macheka, ang galing, safe na. Marla Culya, what's the next step? Joshua Silvestre, nagsusunog na sila. Isaac Martin, lumang style, talaga lang, walang katinoan ang mga utak nito, malala na talaga. So, ano ba itong sunog na ito? Ulitin ko, aksidente o talagang sinadya? Edna Gaspar, dinaan sa sunog para may pupundan ulit mga kawatan. Jenny Badasilio, para mawala ang mga ebidensya, ang gagaling. Lori V. Katadman, oh my God, sunog the documents. Raimundo Romero, alam na this. Ro V. Sabi niya, wow, kasama sa script yan, sabi ni Direk. Sana sinama na yung buhayang characters. Aurea Hizon, sinunog na nila ang ebidensya. Juanito Darius, anyari, Secretary Dizon, kulang sa depensa, puro opensa kasi sa nakaraang admin. Damay daw pati pera. So, kawawa itong Secretary Vince Dizon sa laki ng problemang kinakaharap niya. I don't know kung hanggang kailan makakatagal si Secretary Dizon. Binibiro na siya ng kanyang pinsan, si Senator Marcoleta. Dizon pala ang mother ni Senator Marcoleta. Alam mo, pinsan, isang buwan ka pa lang, hindi ka na makapag-ahit, namumuti na ang mga bigote mo. How much more? Abutan ka ng 6 months. Grabe. So, nakakatawa ngayon. Yun ang papanood ko sa Facebook Reel. Tinanong ni Senator Bam Aquino, Secretary Dizon, ilan na ba ang napatay yung classroom nyo for 2025? Kasi, centralized ang pagpatayo ng classroom. Hindi katulad panahon ng Aquino administration, Duterte administration, ang classrooms, DepEd ang magpapatayo. Kaya maraming napatayo. Aquino administration, sa nabasa kong statement ni
Secretary Angara ngayon, 14,000 classrooms ang napatayo. Duterte naman, I don't know how true is this, 23,000 classrooms in 1 year. Ngayon, ito, 2025, grabe, halos hindi makapaniwala si Secretary Dizon nung tinanong, ilan bang classroom ang napatayo na ng DPWH? Ganon siya. Hindi siya sumagot kagad. Totoo ba ito? Totoo ba? Totoo. Tapos, tumatawa na siya pang sumasagot, halos hindi makapaniwala. As of now, Your Honor, 22 classrooms lang ang natapos. Out of 1,700 classrooms na target. Ang backlog natin, nasa 150,000. Tapos, ganon ang sistema nila. 22 pa lang. Anong mangyayari sa kabataan natin? Talaga. Grabe. So, hindi natin masisi si Secretary Angara. Nagsabi niya na dismayado siya. Nawili sila sa flood control project. Sabi ng bakit nawili? Alam nyo na. Tiba-tiba ang bulsa, flood control. Classroom, maliit lang ang budget. Baka konti lang ang kita. Kaya last priority. Pati tuloy barracks ng mga kasundaluhan. Kinuha nila na silang magpatayo, DPWH din. Napakadali sana yung pondo para sa barracks, military barracks training facilities, ibigay sa AFP dahil may mga AFP engineers. Ang daling ipatayo. Bakit kinuha pa ng DPWH? So makita mo, there's a grand scheme ng mga pundo infrastruktura focus sa DPWH. Kaya itong si Saldico, lumalabas halos lahat ng ahensya, mayroon siyang project. May nabasa kong post kanina, pati LTO. Mga buildings ng LTO, kumpanya ni Saldico, meron siyang 2 billion. PNP budget, may mga isiningit si Saldico. Ngayon lang natin nalalaman. So, kagagawan lang ba yun ni Saldico? O may amo siya? Yung amo na mahirap banggitin ng pangalan. Kaya, pinasafety na si Saldico, hindi na pinabalik dito. Wala naman silang ginagawa para pabalikin, hindi kinakancel ang passport para safety yung mga kasama niya dito. Yan na po ang nangyayari sa ating bansa ngayon sa labanan sa korupsyon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Usok kayo ang ulan. Kaya sa pamabusin. Ikaw rin ni siya ang natagaan og yero. Og bisan pa sa kusog kayo nga ulan. Daghang salamat, sir. Salamat siya sa sin nga nahatag sa iya. O karon abot na gid siya sa iyang ipatindog nga balay. Kay kini nakigpuyo lang ni sa iyang amahan. O karon mo na ni ang iyang ipatindog nga balay. So ugma magatop na lang gid ni siya. Kay ulan namang gyud, kusog kayo ang ulan apan sa ilang kalipay ni kuha gid nila ang sin. Unang-una akong pasalamatan ang atong Ginoo o kanang atong nag-sponsor o salamat sa iyang gihatag nga sin kay makabalay na gid ko. Unya nagigpuyo ra ko sa akong mama karon makalain na gid ko. Nya daghang salamat. Yanda. At pasalamat ko kay kuan kanang madagan pa ang matagan ani nga kuan ug sin para dagan gyud ang magkapanalamat sa inyo ha. O kiran bisan pag ulan di ko agid nako ako sin kay excited kay mi na kaming tanan na tagan diri sa sitio Gayton.
Sa salamat kayo. Sa salamat kayo sir. Oh, salamat. Daghang salamat. Oo.